Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. US fighter planes, warships, at ang isang aircraft carrier na USS Carl Vinson lumahok. Ang West Philippine Sea, WPS, ay muling naging sentro ng pandaigdigang pansin habang kamakailan ang mga Joint Maritime Patrol na isinagawa ng Estados Unidos at ng Pilipinas ay nakaranas ng pagmamanman ng mga barkong Tsino na nagpapalala pa sa umiiral na tensyon sa may pinag-aawayang rehiyon. Sa huling araw ng Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at ng US, isang kahangahangang pagtatanghal ng kakayahan sa militar ang naganap. Ilan sa US fighter planes, warships, at ang isang aircraft carrier na USS Carl Vinson ang lumahok sa mga ehersisyo. Ang kooperasyon ay umabot hanggang sa punto na pinahintulutan ang mga air assets ng Armed Forces of the Philippines na magland sa USS Carl Vinson na nagpapakita ng konkretong simbolo ng kooperasyon at alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Carrier Strike Group ng US Navy ay nagpakita rin ng demonstrasyon ng lakas sa mabilis na pag-take-off at landing ng 16 na aircraft na nagpapakita ng matibay na kakayahan ng mga alyadong puwersa. Samantala, ang Philippine contingent, kasama ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Alcaraz, at AW-109 helicopter, ay aktibong nakilahok sa kooperatibong mga gawain kasama ang kanilang US counterparts. Binigyang diin ni General Romeo Brawner Jr., ang AFP Chief of Staff, na ang mga joint exercise na ito ay nagbibigay daan sa pagpapalitan ng mga best practices na nagpapalakas sa kahusayan ng parehong armadong puwersa sa pagtugon sa posibleng mga banta sa karagatan. Gayunpaman, sa gitna ng mga kooperatibong pagsisikap na ito, umigting ang tensyon ng sunod-sunod na subaybayan ng dalawang barko ng China, partikular na tinukoy bilang ang guided missile destroyer na Hefi at ang frigate na Huangshan, ang Joint Maritime Patrol. Sa kabila ng mga pagtatangkang makipag-ugnayan ng BRP Ramon Alcaraz sa mga barkong Tsino, sa pamamagitan ng 5 beses na paglabas ng radio challenges, walang natanggap na tugon. Malapit na sinundan ng mga barkong Tsino ang mga barko ng Pilipinas sa buong araw, bagaman hindi nila pinigilan ang kanilang kilos habang nagtipon ang puwersa kasama ang US 7th Fleet para sa joint patrol. Naganap ang insidenteng ito sa gitna ng taas-taas na tensyon sa geopolitika sa rehiyon. Tinawag ng Southern Theater Command ng China's People's Liberation Army, PLA, ang mga drill ng US at Pilipinas sa pinag-aawayang lugar bilang provocative. Sa parehong oras, isinagawa ng China ang kanilang mga ehersisyo sa kanilang Navy at Air Force. Itinuturing itong mga routine na patrol sa South China Sea. Ang West Philippine Sea ay matagal ng isang mapangahas na rehiyon kung saan ang maraming bansa ay naglalaban-laban para sa teritorial na kontrol. Ang kamakailang military maneuvers ng US at ng Pilipinas, kasama ang agresibong presensya ng China, ay nagdagdag ng isa pang aspeto ng komplikasyon sa sadyang volatile na sitwasyon. Dahil patuloy na umuusad ang geopolitikal na tensyon, ang mahinahong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay nananatiling hindi tiyak. Ang alitan sa teritorial na mga ari-arian sa South China Sea ay patuloy na hamon sa kabuuang katatagan ng rehiyon na nagpapakita ng pangangailangan para sa diplomasyang pag-uusap at multilateral na kooperasyon upang talakayin ang mga komplikadong issue at maiwasan ang posibleng pag-escalate patungo sa tunggalian. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.